Kung ibibigay ang Panginoon na akma sa ating pangangailangan lahat, mula sa bata hanggang sa pinakamatanda, na mensahe para po sa ating pong Panginoon. At mamaya, napakaganda po yung, kanina, napakaganda yung topic about water baptism, tinuro po ng ating President. At mamaya po, pagkatapos ng gawain, ay mayroon ng magpapaptize. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon, mga yan po ay tagumpay, hindi yan po ay tagumpay sa gawain ng ating dakilang Diyos. Kaya yun po sa ibabaptize, dyan tayo sa swimming pool, pagkatapos ng meeting ng mga tatay ay mag-baptize tayo, and then kakaripas na kami ni Pastora sa Malainin. Praise the Lord, dahil ang inyong mga alipin po ay naimbitahan ng ating buting Pastora doon na mag-preach din. So yan po ay pabor ng ating pong Panginoon. Hanggat may lakas pa tayo, magpagamit lamang tayo na walang pagre-reklamo, mga patilim. At tayo pong lahat ay patuloy na pagpalain ng ating pong Panginoon. So sa maraming mga kitungin sa Bible, the Lord give us the message about the life of Naaman. Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. And the Syrians had gone out by companies and had brought away captive out of the land of Israel a little maid, and she waited on Naaman's wife. And she said unto her mistress, would God my Lord were we the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. And one went in and called to his Lord, saying, thus saith the maid that is of the land of Israel. So verse 5, and the king of Syria said, go to. Medyo pinagdistansya lang mga patid, kasi pag pinagdikit bigla ang basa, maguto man. Lalo na pag magbisaya, magbasa. So go and I will send a letter unto the king of Israel. And he departed and took with him 10 talents of silver and 6,000 pieces of gold and 10 changes of raiment. And he brought the letter to the king of Israel, saying, now when this letter is come unto thee, behold, I have therewith sent Naaman my servant to thee, that thou mayest recover him of his leprosy. And it came to pass when the king of Israel had read the letter, that he rent his clothes, and said, am I God to kill and to make alive, that this man that sent unto me to recover a man of his leprosy? Wherefore consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel against me. And it was so when Elisha, the man of God, had heard the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come now to me, and shall know that there is a prophet in Israel. So Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha. And Elisha sent a messenger unto him, saying, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. But Naaman was wroth, and went away and said, behold, I thought, he will surely came out to me and stand, and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place, and recover the living. Are not Abana and Parpar, rivers of Damascus, bitter than all the waters of Israel? May I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a rage. And the servants came near and spake unto him, and said, my father,
If the prophet had bid it to some greatly, wouldst thou not have done it? How much rather then when he said to thee, was and became? Then went he down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Lahat ng may sakit karamdaman, magsabing praise the Lord. Praise the Lord! God always has a solution. God never runs out of solution. Sa lahat ng ating pangangailangan, laging may solusyon ng Diyos at hindi nauubusan ng solusyon ang Diyos na ating pong pinaglilingkod. Tayo po'y manalangin kung Panginoong Diyos. Yung parapat na mayroon kang pananampalataya, na mayroon kang pangangailangan, pero ngayon pa naman, mayroon ng solusyon ng ating Panginoon. Kumamay ka ng 3 at sabihin mo sa Kanya, huwag kang mawawala ng tiwala sa Diyos. Lagi siyang may solusyon at hindi nauubusan ng ating pong Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Please be seated, mga kapatid. At ngiti-ngitian niyo po ang inyong mga katabi. Yun may matagal nating kapatiran o hindi. Mula noon hanggang ngayon, ang Diyos ay lagi pong may solusyon sa buong mundo. Amen. Nung nagkaroon ng problema ang langit, nung nag-aklas si Lucifer sa langit, amen, hindi po nauga at hindi po nayanig ang trono ng ating pong Panginoon. Mayroon kaagad siyang solusyon para matigil ang kaguluhan ng langit. Mula nang nagkaroon ng lupa, mula nang nilalang ang Diyos ang sanglibutan ito, mula nang nagkaroon ng tao, at mula nang nagkaroon ng problema from the book of Genesis and up to now, ang Diyos po ay hindi nauubusan ng solusyon sa mga problema ng tao. Amen? Hanggang sa mga oras na ito, hanggang sa darating na panahon, naniniwala ako mga kapatid na wala na po tayong problemahin kapag tayong lahat na nandito ay maligtas na at tayo pong lahat ay nasa kaharian na ng Diyos. Amen? Sa Bible, madalas po natin makikita na sa matinding problema ng mga tao, ang Diyos ay hindi nawawala ng paraan. Hindi po siya nauubusan ng paraan para solusyonan ang pangangailangan ng mga tao. Sa kwento ng Old Testament hanggang sa New Testament at hanggang sa kapanahunan po natin ngayon mga kapatid, marami na pong mga taong dumaan sa mahirap na sitwasyon. Marami na pong mga taong dumaan sa matinding kahirapan. May mga taong dumaan sa mga matinding sakit. May mga digmaan. Pero sa kabila ng mga bagay na ito, ipinapakita ng Diyos na kapag tayo nagtitiwala sa Kanya, lahat ng taong nananalig at mayroong pananampalataya sa Kanya, dumaan man sa hirap, dumaan man sa kahirapan, dumaan man sa matinding sakit, pero may himala ang ating Panginoon. May solusyon palagi at hindi nauubusan ang solusyon ng ating Panginoon. Amen. Sa panahon noon, iba po ang takbo ng buhay ng mga tao. Wala silang technology, wala silang cellphone, wala silang mga emergency car. Limitado lang po ang kanilang kakayahan. Maging sa pagdating sa panggagamot, limitado lang po ang kanilang kaya. Kaya marami pong mga tao na sa kanilang kapanahunan ay umaasa sa Diyos. Amen? Kaya po, yung kwento ng mga apostles, yung kwento ng mga propeta, yung kwento ng mga disciples, yung kwento ng ating pong Panginoong Hesus, yung kwento nating mga tao ngayon, ay palagi po nating ang ating pong sinasagot na kapag tayo mayroong pananampalataya at tayo patuloy na sumunod sa Kanya, sa Diyos tayo umaasa. Sabi nga ni Brother Dong, huwag kang magtiwala sa Bombay, magtiwala tayo sa ating Panginoon dahil laging may solusyon ang Diyos at hindi po siya nauubusan mga kapatid. Amen. Praise God. So yan po ang Jordan River. So yung tubig na ito, sa kapanahonan ni Naaman, ang ilog po ng Jordan ay isa sa pinakatanyag na ilog sa Bible.
Pero kung titingnan natin siya, mga kapatid, baka wala ni sa atin dito mag-dive-dive yan. Yung ganyang itsura ng tubig, mga kapatid. At lalo na medyo masisila ng mga balat natin, mga Pilipino. Oo, mga kapatid. Hindi ganyan po. Hindi siya magandang tingnan. Ang ilog Jordan ay siya po'y dumadaloy galing sa Galilee patungo po sa dagat na patay. At yung tubig po ng ilog Jordan ay hindi po siya ganun kalakas ang agos. Medyo banayad lang po ang agos niya na mayroon pong kasamang mga putik. Kaya pag naligo ka dyan ng puting-puti, pag lumabas ka dyan, mga kapatid, ay mag-iiba ang iyong kulay. Amen. So kumbaga, yung ilog na yan, maraming lata. Marami siyang mga sediments. Kaya hindi po siya malinis, mabuhangin, mabato. No? Na naaagos yung tubig. At hindi lamang yan, mga kapatid. Yung ilog Jordan ay mayroon pong mga nilalamang mineral gaya ng asin. Kaya isa po yan sa namumukod tanging ilog na maalat. Maraming ilog naman. Pero yung itong ilog Jordan ay mayroon po siyang halong asin, kaya maalat po dito. Kaya tingnan niyo po, parang kulay tsokolate siya. No? At hindi siya kaya-ayang paliguan. Kung ikaw ay turista, hindi ka pupunta dyan para maligo, magpalawan ka na lang. Tama ba, mga kapatid? Kaya nung makita ito ni Naaman, na inutusan siya ni Propeta Eliseo na maligo dyan, lumublob ng 7 pieces, ay umalma yung general. Umalma yung general, nagulat siya. Mataas siyang tao, mayaman siyang tao, kilala siyang tao, utusan maligo dyan. Tama ba, mga kapatid? Kung tayo milyonaryo, hindi na basta-basta maligo yan. Kaya umalma siya. Nasa isip ni Naaman, hindi na siya, bakit ako lalangoy dyan? Bakit ako maliligo dyan? Kaya sabi niya, ang daming ilog sa Damascus. Mayroong yung sa Parpar. Malinis na tubig yun. At yung isang binasa natin kanina, yung Abana. Dapat doon siya paliguin. Dahil espesyal siya na tao. Mataas siya na tao. Kinikilala siyang tao. Yan yung mga kapatid, ha? Napakaraming malinaw na ilog, pero doon siya pinapaligo. Pwedeng gamitin ng Panginoon yung Parpar, yung ilog ng Abana. Pero bakit ang ilog Jordan ang ginamit ng Panginoon para doon maligo si Naaman? Ano po makukuha natin sa aral na ito, mga kapatid? Yung kwento ng taong ito ay hindi po basta-basta. Dahil yung kanyang sakit ay wala ng kagalingan. Yung kanyang sakit ay nag-aantay na lamang po siya ng kamatayan. Sa kwento po na ating pinag-aaralan, hindi lamang po si Naaman ang bida, hindi lamang po ang Diyos ang bida, kundi yung katulong, yung maid na galing sa Israel. Dahil kung walang maid na pinadala ang Panginoon na galing sa Israel, hindi magkakaroon ng pananampalataya at hindi gagaling si Naaman sa kanyang sakit. Tingnan niyo po, babaeng katulong ang ginamit ng Diyos para gumaling si Naaman. Pag sinasabing katulong, Brother Jess, mababang uri ang klase ng ating pagkatao, Brother Rod. Mababang uri na nilalang tayo. Alipin, api, muchacha. Pero kahit ano pala ang kalagayan ng ating buhay, mababa man tayo sa lipunan ng tao, pero ikaw at ako, pwede palang gamitin ng ating Panginoon para yung mga taong matataas, yung mga taong mayayaman, na mayroong mga karamdaman, pwede pala tayong gamitin ng ating Panginoon, na ipadala tayo ng Panginoon sa kanila para ipakilala sa kanila kung sino ang Diyos natin pong pinaglilingkuran. Sino na po dito ang pinaghimalaan ng Panginoon ng kagalingan? Kaya siguro pinagaling ka at sa'yo pinaitulot ng Diyos na sakit na yan para ibalita mo sa ating kapwa na yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan at kayang magpagaling kahit anong klaseng sakit ng karamdaman ng mga kapatid. Amen? Amen? So yung general na ito binigyan ng payo na doon siya maligo, lumublob sa Jordan River at aaho ng 7 pieces. At nung ito po'y kanyang ginawa, gumaling siya, mga kapatid. So ano pong proseso ang atin pong matutunan sa umagang ito? Dito natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Dito natin makikita ang kahinaan ng tao. Dito natin makikita ang pananampalataya. Dito natin makikita ang pagpapasakop. At dito po natin makikita na ang Diyos
ay bukas at kayang magpagaling. Kahit hindi ka Pentecostal, kahit hindi tayo UPC, kahit ngayon ka pa lamang sumamba. Hallelujah! Mayroon kang karapatan na tumanggap tayo ng pabor ng kagalingan sa ating Panginoon, mga kapatid. Basta tayo ay lalapit sa ating pong Panginoon. Amen? Akalain mo yung Jordan River, hindi inaasahan ng mga tao, yun ang gamitin para gumaling si Naaman. Alam niyo po, maraming nagkitunin sa panahon ni Naaman na naligo dyan, hindi gumaling. Isa lamang po sa pinagbigyan ng pabor ng ating pong Panginoon, itong si Naaman. Amen? Amen. To God be all the glory. Kaya, hindi po natin maialis kay Naaman na magdalawang isip po siya, Brother Jess. Amen. Dahil isa siyang mayamang tao. Isa siya sa mga kinakatakutang tao. Kaya ayaw niyang maligo doon dahil siguradong pagtatawanan siya. At isa pa sa kinagalit ni Naaman, pakiramdam niya, sorry for the word, na nabastos. Parang nabastos siya ni Elisha. Dahil nung, thank you, Brother Carl, kalahin ka ng Panginoon. Dahil nung pumunta si Naaman sa bahay ni Elisha, ni Eliseo, imbis lumabas si Eliseo, ang inutusan, yung utusan ni Eliseo, at sabihin mo sa kanya na pumunta siya sa Ilog Jordan at maligo. Para kay Naaman, mayroon siyang pride, mayaman siyang tao, na-insulto siya. Pag mayroon siyang kakausapin, kinakaharap siya, Brother Jobert, pero itong propeta ng Israel, hindi siya nilabas, inutusan pang maligo sa maruming tubig. Kaya ano nangyari? Gustong umuwi ni Naaman. Ayaw niyang sumunod. At sabi niya, ang dami malilinis na ilog, dito pa ako paliliguin. Ano pong aral ang makukuha natin sa umagang ito, mga kapatid? Minsan, hindi po natin kayang arukin ang kalooban at kagustuhan ng ating pong Panginoon. Minsan may pagkilos, minsan may himala ang Diyos sa ating mga buhay na hindi po natin nauunawaan katulad ni Naaman. Pero isang punto lamang po dito ang makikita natin, mga kapatid. Kung hindi nagpakumbaba si Naaman, ay hindi siya makasumpong ng kagalingan. Ang sabi ng kanyang mga alagad, Panginoon, bakit ayaw mong sundin? Manong sundin mo na lang yung inuutos ng propeta at gagaling ka. Nung nagpakumbaba si Naaman, mga kapatid, nung sinunod niya ang utos ng propeta, pinagaling siya ng ating pong Panginoon. Isa sa mga punto na ating pong makita, ayaw ng Panginoon na magiging hambog tayo. Ayaw ng Panginoon na nagpapataas tayo. Ayaw ng Panginoon na nagmamayabang tayo. Anumang antas, anumang aspeto ng buhay ng narating natin, patuloy tayong magpakumbaba sa ating pong Panginoon. Kaya sa lahat ng ating mga profesional, sa lahat ng ating teacher, sa doktor, sa engineer, tayong lahat, dumating man ang panahon na tayo itataas at pagpalay ng Panginoon, patuloy tayong nagpapakumbaba, mga kapatid. Dahil ang pinagpapala ng Diyos, yung mga tao marunong magpakumbaba sa ating pong Panginoon. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, obedience is the key. Kung hindi sumunod, si Naaman ay hindi po siya gagaling, mga kapatid. Kasi si Naaman may Diyos eh. Meron siyang Diyos sa Syria. Sanay siya sa mga ritual. Kaya ang sabi niya, pambihira naman itong si Eliseo. Manong, itaas na lang niya ang kanyang kamay. Starbet, at magkumpas-kumpas doon. Abracadabra, halabira. Sanay sa mga ritual, di ba meron mga ganon? Mga nagpapausok ng kawali na para gumaling yung may mga sakit. Yun ang gusto niyong makita eh. Pero ito, iba sa kanyang inaasahan. Maling-mali sa kanyang inaasahan ng kagalingan na kanya pong mararanasan. Kasi po, sa buong buhay ni Naaman, hindi pa siya nakaranas paano kumilos ang Diyos ng Israel. Kasi mayroon siyang kilalang Diyos eh. At dito niya napatunayan na yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay para sa lahat ng tao. Amen. Kaya tayo mga Pentecostal, wala tayong diskriminasyon. Lahat ay pwede dito. Kahit sino pumasok ay pwede dito. Dahil ang Diyos ay hindi nagtatangi at hindi namimili ng tao ang ating pong Panginoon. Amen? Kaya sa umaga ito, hindi titingnan ng Diyos kung Katoliko ako, kung Sabatista ako, kung Saksi ni Jehovah ako, kung Iglesia ni Cristo ako. Ang titingnan sa atin ng Diyos, pumasok ba tayo dito na mayroong pananampalataya? Pumasok ba tayo dito na mayroong tayong pagtitiwala, na mayroong tayong masusubungan pagbuhan ng Panginoon? Amen! Amen!
At ang nakakamangha sa naamang ito, sa taong ito, nung pinagaling siya ng ating Panginoon, ang sabi niya, wala pa akong nasusupungang Diyos na kagaya ng Diyos ng Israel. Kaya tina-challenge ko po, lahat ng pinagaling ng Panginoon ng sakit karamdaman na katulad ko, huwag nating ikahiya ang Diyos na ating sinasamba. Ipagpalaki natin ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Although mayroon tayo mga iniinom na gamot, pero siya talaga ang nagpapagaling sa atin. At nawa sa ating pagpupuri mamaya, itaas natin ang ating kamay. Magpasalamat tayo na katulad kay Naaman, ang sabi ni Naaman, walang kagayang Diyos sa Diyos ng Israel. Totoo po yun. Walang Diyos na dalawa, walang Diyos na tatlo. Mayroon lamang isang Diyos na makapangyarihan, yung Diyos ng Israel, yung Diyos natin, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating pupuri. Sa saang bahagi ng parte po ng mga buhay natin, mga kapatid, na katulad ng ilog Jordan. Pastor, hindi ko na kayang lumuhod kasi I am very professional. Medyo iba na yung degree ko, Pastor. Iba na yung tingin ng aking kapwa sa akin. Very mataas na ako, Pastor. Sabi nga ni Brother Don, huwag kang mahihiya kung gusto mong yaman. Amen. Kaya yung nahiya, mga kapatid, mauunahan kayo sa hindi nahihiya. Amen? Amen. Sila si Brother Don, nahuli din tricycle. Biruin mo. Biruin nyo, mga kapatid. From Makati, dadayo ng Nail, sasamba lang sa Panginoon. Amen. O ngayon, may kutsi na sila. Naka-4 wheels na sila. Amen? Parang hindi kayo natutuwa, mga kapatid. May kutsi na yung mga kapatid natin. Pag lumabas, subukan niyo pong lumabas doon. Halos wala nang maparkingan. Kaya samahan niyo ako sa prayer na ibigay na kagad ng Panginoon yung 2,000 square meter natin na magkaroon kagad ng financial. Kasi ang hirap mag-parking, mga kapatid. Minsan pa naman, ang hirap sumamba, ang hirap magpuri pag ang sasakyan mo bago. Sus, baka sa ay bakad nagaskasan na yun. Oo, parang gusto mong lumabas, parang gusto mong silipin eh. Eh, nung una, Brother Jess, kapag nagpiprints ako dito, Lord, pwede ba rebuking mo ako? Kasi nagpiprints ako, iniisip ko sa sakyan. Eh ngayon, marami ng gas-gas. Baka wala na siya. Ang mahalaga, mga kapatid, magasgasan man siya o hindi. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa pabor. Lalo pa tayo magpakumbaba. Mataas ng ating pinag-aralan. Anong antas pa na natin narating? Lalo pa tayo magpakumbaba sa ating Panginoon. Mas lalo pa tayo lumuhod. Mas lalo pa tayo manalangin. Mas dapat pa tayo nagpuri sa ating Panginoon Diyos. Amen. Ang Jordan River ay simbolo po ng pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. Hindi po malinis na tubig ang nagpagaling kay Naaman. Amen? Amen. Bakit siya gumaling? Dahil nagkaroon siya ng pananampalataya at pagsunod. Dahil kung iniisip niya yung kanyang pagiging mataas na tao, kung iniisip niya na marumi yung tubig, hindi siya gagaling. Saan siya gumaling? Hindi sa tubig. Gumaling siya sa kanyang pananampalataya. Gumaling siya sa kanyang pagsunod. Mamaya, mayroon po akong i-challenge, mga kapatid. Hindi po challenge ito para sa akin. Ito yung nagmumula sa ating Panginoon. Marahil mayroon sumasamba dito na mayroon lang gustong gumaling at gumaling ayaw na maglingkod sa Panginoon. Hello? Kung ikaw ay sasamba dahil meron ka pangangailangan sa Diyos at kapag tinugunan ng Diyos, aalis ka, huwag ka nang sumamba. Huwag kang sumamba dahil meron kang intention sa sarili mo para pagalingin ng Panginoon. Sumamba ka, pagalingin ka man o hindi, sasamba ka dahil yung Diyos na ating pinaglilingkuran, pinagsisilbihan natin siya. May sakit man o karamdaman, wala tayo mga kapatid. Amen? Praise God. Marami na po kami mga pinagpipray dito na nagpaiyak-iyak ng mga may sakit. Nung gumaling, nawala sa Panginoon. Eh nung naghihingalo na gusto bumalik, o ayun, pinagpray, patay. O yun. Hindi pa namin kayo nakasama, marami pa po mas nauna sa inyo mga kapatid. Huwag tayong lumapit sa Panginoon na pag pinagaling, hindi na tayo maglilingkod.
Pag hindi man tayo, kaya nga ito 7 beses eh. 7 beses siya pinalulog sa tubig. Amen? Hallelujah. Ang Diyos kumikilos sa simpleng bagay. Ang Diyos kumikilos sa simpleng panalangin. Ang Diyos kumikilos sa simpleng pagsamba. Ang Diyos kumikilos sa simpleng pagpupuri. Basta't nagmumula sa ating puso na yung ating panalangin, yung ating pagsamba, yung ating pagpupuri, bukal sa ating puso na totoo ang ating pananampalataya. Amen. So ano pong aral ang matutunan natin sa ating kapanahunan tungkol sa kasaysayan ng taong ito? Yung ilog Jordan, napakarumi, hindi ka nais-nais. Pero bakit doon siya pinaligo ng Panginoon? Dahil gusto siyang baguhin ng Diyos. Baka marami na tayong religion na napuntahan, mga kapatid, pero walang pagbabago. Baka dinalakan ng ating Panginoon dito para masumpungan natin ang totoong pagbabago, mga kapatid. Amen? Amen. Hindi malaki ang ating pananambahan. Maliit ang ating pananabahan, pero baka niloob ng Diyos na dito ka madala para doon natin siya lalong makilala kung sino yung Diyos na atin pong sinasamba. Amen? Amen? God be the glory. Sabi mo sa iyo katabi kapag may malubha kang problema. No, kalabitin mo yung katabi. May malubha ka ba problema? Simple lang ang solusyon. Lalo ka bang problema na tila walang lunas? Sundin ang utos ng Diyos. Amen. Amen? Mga kapatid, hindi ba pumasok sa isipan ninyo, bakit 7 beses pinalubog si Naaman? Hindi ba siya pwedeng pagalingin ng Diyos sa unang paglubog pa lang niya? Yung Diyos na ating sinasamba, walang imposible sa Kanya. Bakit hindi pinagaling si Naaman sa unang lublog? Bakit kailangan pang mayroong pangalawang lublog? Bakit kailangan pang may pangatlo? Bakit kailangan mayroong pang pang-4, pang-5, pang-6? Paano kung hindi gumaling si Naaman sa pang-7? Anong mangyayari kay Naaman? Kung tayo nasa kalagayan ni Naaman, 6 na, Brother Jess. Parang nilulungko yata ako nito, 6 na. Maalat-alat na, paglublog. Ito medyo tinagal-tagalan pa ng konti. Malalasahan mo yung dumi, malalasahan mo yung alat. That's right. Pero ito kasi yung sinabi. Hindi 5. Yung general, pwede magalit yun. Pwedeng patayin niya or papatay niya si Eliseo. Pero kaya, bakit kailangan 7? 7 is God's number. Amen. 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 Ang 6 na araw, ang kanyang paglikha, pag 7 araw, banal. Amen. 7 is God's number. Paglublob ni Naaman ang pang-7, palagay ko pag-ahon niya, mga kapatid. Kasi pag kitungin ka, hindi ka pwedeng magkamot. Sister Beth, napakarumi ng ilog Jordan. Pag may sakit ka na kitong, mangangati ka. Pag nangati ka, pag tinamot mo yung balat mo, baklas yan kasama yung laman. Kasi ang sakit na kitong, mapuputol ang daliri mo na hindi mo mararamdaman. Kaya nga walang sabong kasama, pinalublog lang. Kasi kung may shampoo kasama, pag ginanya ni Naaman, mas makalbo pa siya kaysa sa akin. Kasi nakikita mga kapatid, nagtatanggal yung mga laman-laman mo. Oo. At kapag may sugat ka, nakikitong ka. Kaya pag lumublob ka doon sa ilog na marami at maalat, maapde. Pwede sa unang lubog pa lang, pwede ka lang sumurinder, pangalawa, pangatlo, pwede ka lang sumuko. Pero si Naaman ay sundalo, man of pillar, mayroon siyang tapang, isa siyang general, tiniis niya ang lahat ng sakit para siya ay gumaling. Mayroon siyang pananampalataya na sa 6 na paglubog hindi siya gagaling. Pero naniwala siya na yung sinabi ng Diyos kay Eliseo na 7 beses siya nalubog. Sumunod siya at pang-7, mga kapatid, ang sabi ng Bible, yung kanyang balat muling bumalik na katulad ng balat ng isang baka.
dahil mayroong nagsisimba dito na pag-pray, Lord, pagalingin mo ako. Ilang buwan ka na, ilang linggo, 7 taon ka na, pero hindi ka pa pinagaling ng Panginoon. Huwag kang sumurinder na patuloy na manalangin, mga kapatid, dahil baka tinitingnan lang ng Diyos ang iyong pananampalataya kung saan ka tatagaling. Amen. Pag hindi nakuha sa unang luhod ang pangangailangan mo, may pangalawa, may pangatlo, may pangapat. Kaya minsan ang Diyos hindi tumutugon. Dahil minsan unang luhod pa lang, dalawang luhod pa lang, sumusurinder na tayo. Pangatlong samba, surrender na tayo. Panglimang samba, surrender na tayo. Amen. Magkaroon tayo ng pananampalataya na kahit hindi tayo pinagaling, hindi tayo susuko sa paglilingkod sa ating Panginoon. Baka bukas pangalawa, matindi na yung himala na ating matatanggap mula sa Panginoon.